Pambato ng Pilipinas na si Ana the Hurricane Hulaton tinalo ng Canadian boxer na si Lisa Bad News Brown. Pero di man nakuha ni Hulaton ng kampyonato, masaya pa rin ang Pinay boxer. Naritong report ni James Velasquez. Unang pumasok ang Canadian na si Lisa Bad News Brown. Sunod, ang two-time world champion na Pinay, si Ana the Hurricane Hulaton. Ilang sandali pa, bakbaka na. Sa unang round, nagtansyahan ng dalawa. Sinusukat ni Hulaton ang distansya sa pamamagitan ng jab. Sa second round, tansyahan pa rin. Pero si Brown nakakatama na. Sa pagpapatuloy ng laban, nagsisimula ng manaig ang eksperyensya ni Brown na isang four-time world champion at veterano na ng 23 laban. Kakasimula pa lang ng fifth round na muntik matigil ang laban dahil sa accidental headbutt. Nagkasugat sa may kaliwang kilay si Hulaton. Duguan man, tuloy ang laban. Bagamat nakakatama, natitigilan siya sa mas mabilis at mas agresibong mga kombinasyon ni Brown. Lumala pa ang problema noong ika-6 na round dahil nagkasugat uli si Hulaton sa kanang bahagi ng mukha. Pilit man lumalaban, hindi na nakabawi pa si Hulaton. All for the winner by unanimous decision and the new WBA Women's Super Bantamweight Champion of the world, Lisa. Di man nagtagumpay, bakas pa rin ang saya sa mukha ni Hulaton. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Amazing Balita! Display ng iba't ibang hayop na kasama sa kwento ng Noah's Ark sa Biblia, tampok po sa isang mall sa Quezon City. Narito ang report. Nakatutuwang pagbasdan ang mga batang namamangha sa iba't ibang uri ng hayop. At kung pasyalan with the wild ang trip nyo, pero less the summer heat, sumaglit sa bersyon ng Noah's Ark sa SM The Block. Kaya ang sightseeing sa mga hayop, cool at comfy na. Iwas init pa. Gaya ng istorya ng Noah's Ark sa Biblia, pares-pares ang mga gumagalaw na stuffed animals tulad ng donkey, camel, at panda. Mapabata man o matanda, talaga namang tuwang-tuwa. Nagustuhan mo ba ang Noah's Ark? Anong nagustuhan mo sa Noah's Ark? Lahat. Pati yung parang totoo yung kwento. Maganda siya, maganda sa mga bata kasi maganda yung view niya. Ganda-ganda. Very cute. Timely raw ang exhibit para maipaalala sa mga bata at mga magulang ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. This will gain more interaction with our customers, especially the children. God still shows His love to everyone, no matter how small or big. So we'd really like to share the beautiful story of Noah's Ark. Hanggang April 8 ang exhibit. Theme park para sa mga may special na pangangailangan binuksan sa Texas. Ang Morgan's Wonderland ay may 25 atraksyon. Ang mga daanan malapad para sa mga naka-wheelchair. Pwede rin makontrol ang dami ng bisita para sa mga mahiyain. Para naman sa mga malilikot na bata, merong wristband na may microchip para hindi sila mawala. At marami pa pong iba. Ginawa ng may-ari ang theme park para sa kanyang anak na si Morgan na may severe cognitive delay. Nahabag daw kasi siya dahil hindi kaya ni Morgan makipaglaro sa mga normal na bata. Alamin natin ang latest sa entertainment news sa ating morning kachikahan na si Luan D. Luan? Thanks, Jiggy. Taylor Lautner, big winner sa Kids' Choice Awards. Alamin kung sino-sino pa ang mga pinarangalan dito sa ating unang chika. Masaya ang Team Jacobs
sa Kids' Choice Awards sa Los Angeles. 2 award kasi ang naiuwi ng idolo nilang si Taylor Lautner. Ang Favorite Actor Award para sa pagganap niya sa New Moon at ang Cutest Couple Award para sa tambalan nila ni Kristen Stewart. Pinarangalan naman bilang favorite TV actress si Selena Gomez. Si US First Lady Michelle Obama naman binigyan ng The Big Help Award. Nagkamit naman ng Lifetime Achievement Award sina Tina Fey and Steve Carell. Sa kabila niyan, naslime sila ng kulay berdeng likido. Maging ang host na si Kevin James, hindi rin nakaligtas. Nakremate na ang labi ng anak ni Cesar Montano na si Christian Angelo. Isang tula ng pamamaalam naman ang inialay ng aktor sa kanyang mahal na anak. Narito ang report ni Rida Reyes. Isang Christian service ang idinaos bilang bahagi ng eulogy rites sa huling araw ng burol ni Christian Angelo Manhilot. Naroon ang amang si Cesar, ang stepmother ni si Sunshine at mga kapatid. Nakiramay rin ng mga matatalik na kaibigan ni Cesar na sina Bayani Agbayani at Director Marilu Diaz Abaya. Nang ipalabas na ang AVP presentation ng mga litrato ni Angelo, napaluha ang ilan. Sa 11 taon naman daw na nakilala ni Sunshine si Angelo, ipinaramdam daw nito na tunay siyang bahagi ng kanilang pamilya. Pag nagkakaroon kami ng tampuhan ni Kuboy, siya yung lagi pumapagitna sa amin. Kapag para siyang nagiging father namin, papagalitan niya kami. Ang tulang God's Land Child naman ang handog ni Cesar sa namayapang anak. Nagpasalamat siya sa lahat ng umasikaso at nag-aruga kay Angelo. Lahat po ng pagmamahal ko ay pinapadaan ko po sa Panginoon. Patungo po kay Angelo ngayon. At naniniwala po ako na si Angelo ngayon ay mas maligaya kaysa sa kung kapiling tayo. Ipinakremate ng pamilya ang labi ni Angelo. Nais nilang gawing pribado ang panahon ng kanilang pagluluksa. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Good news naman para sa mga Shrek fans, nagbabalik na ang inyong paboritong Green Ogre sa ika-4 na installment ng Shrek movie series. Sa Shrek Forever After, malalagay sa alanganin si Shrek matapos mapadpad sa ibang bersyon ng Far Far Away Land. Dito, hari si Rumpelstiltskin. Tinutugi sa mga ogre na gaya ni Shrek at hindi pa sila magkakilala ni Princess Fiona. Nakatakdang mag-premiere ang Shrek Forever After sa Tribeca Film Festival sa Amerika sa April 21.